Science POV. Day by day, napapansin ko ang paglala ng anxiety ko. Hindi na nga ako lumalabas ng bahay pero pakiramdam ko ay kahit na naririto lamang ako sa kwarto ay nasa panganib pa rin ang buhay ko. Nagising ako sa malakas na kulog na narinig ko. Napabalikwas ako at pinagpapawisan. Hinahapo ako dahil bago pa man ako magising sa malakas na pagkulog, nananaginip na naman ako ng hindi maganda. Parati kong napapanaginipan ang mga nangyari nitong nakaraan. May pagkakataon naman na sa panaginip ko, namatay at nawala ang bibi ko sa akin. Sobra-sobra ang takot ko at pakiramdam ko anumang oras ay mababaliw na ako. Bukas na ulit ang school pero hindi ko magawang makapasok. Nagpadala naman kami ng certification sa school na hindi pa ako pwedeng pumasok. Papayag sila na maka-attend ako ng online classes. Alam ko na si Gabriel ang nasa likod kung bakit may preferential treatment sa akin pero hindi ako magrereklamo. Gusto kong makatapos ng pag-aaral pero sa mga nangyayari ngayon, parang hindi ko alam kung makakapunta pa ba ako ng school. Malakas ang ulan sa labas. Napayakap ako sa aking sarili habang nasa gitna ng malamig at madilim na kwarto. Napatingin ako sa tabi ko at doon ko napansin na wala si Gabriel doon. Hinawakan ko ang kama at naramdaman ko na malamig iyon. Kanina pa wala si Gabriel sa tabi ko. Gabriel? Umasa ako na nasa closet lang siya o nasa banyo. Pero nang nakailang tawag na ako ay wala pa rin sumasagot. Alam ko na wala siya sa loob ng kwarto. Bumangon ako at hinanap si Gabriel. Sa tuwing wala din si Gabriel sa tabi ko, pakiramdam ko ay hindi ako ligtas at parating mapapahamak. Lumabas ako ng kwarto. Nagugulat pa ako sa tuwing naririnig ko ang malakas na kulog dahil sa matinding pag-ulan. Hindi ko alam kung nasaan si Gabriel. Madilim na ang bahay at tanging mga dim lights na lamang meron. Hindi ko na rin nakita kung anong oras pero mukhang malalim na ang gabi. Gabriel? Wala pa rin sumasagot. Ilang beses ko nang tinawag ang kanyang pangalan pero wala. Nandito ba si Gabriel sa bahay o umalis siya? Ang ideya na umalis si Gabriel habang natutulog ako ay nagbigay ng matinding kaba sa akin. Nagpapatingin na rin ako sa doktor. Ang sabi nito, maaaring PTSD nga at paranoia. Sa ngayon, sumasailalim ako sa therapy. Pababa na sana ako nang hagdanan nang mapansin ko na may isang silid na bukas ang ilaw. Naglakad ako papunta roon at napansin ko na study room ito ni Gabriel. Marahan kong binuksan ang pinto. Dahil na rin siguro sa malakas na pag-ulan sa labas, hindi nila napansin na may nagbukas ng pinto. Nakarinig ako ng mga pag-uusap doon. Alam ko na nandito sila. Maaaring ganoon nga ang sitwasyon ngayon, boss. Narinig ko ang boses ni Diego. Sumilip ako sa loob at napansin ko na naroroon ang mga tauhan ni Gabriel na sina Caleb, Diego, Mateo, Nazarus at si Xavier. Yung dalawang lady guard ko lamang ang wala dito. Those were what we gathered before they died. Mukhang galing sila sa isang syndicate na pinabagsak natin sa isang special operation way back and that's what. They're targeting you because they want revenge. Sabi ni Caleb. Talk about cliche. Sabi ni Gabriel na natatawa pa. Parang wala lang sa kanya na pinagbabantaan siya. The problem now, boss. They knew about her. Doon tila naglaho ang ngisi ni Gabriel at naging seryoso. Alam nila ang tungkol kay Miss Ayan and about the baby. If they want to take revenge on you, they will hurt you where it hurts the most. Them. Naramdaman ko kaagad ang panginginig ng aking tuhod sa narinig. Totoo nga. Ako nga talaga ang target ng mga dating kalaban nila dahil kay Gabriel. How did they don't know that? Who knows, boss? Hindi na kami magtataka kung alam nila ang tungkol kay Miss Ayan. But about that baby? Sounds fishy. Boss, mukhang may mole. Sabi ni Nazarus. They will keep targeting Miss Ayan and the baby. Their lives are at risk right now, lalo na sa kalagayan na meron si Miss Ayan. Umatras ako at may nabunggo akong shout. Umalog iyon at may bumagsak na isang bagay. Nakalika iyon ng ingay nang tumama sa sahig. Natigil silang lahat sa pag-uusap. Tumingin ang mga ito sa direksyon ko. Hindi ako kumilos. Nanatili ako nagtatago sa likod ng pader. Gusto ko nang umalis pero tila bang aking paa ay nanatili roon. Ayan? Si Marvin ang lumapit sa akin. Anong ginagawa mo dyan? Tumayo na rin si Gabriel at lumapit sa akin. Baka sa mukha niya ang pag-aalala. What are you feeling? Bakit gising ka pa? Umiling ako. Nagising lang. Nananaginip na naman ako na hindi maganda. Bumuntong hininga si Gabriel. Hinawakan niya ang braso ko at kahit marami akong gustong itanong sa kanya, alam ko na hindi muna ngayon. Come, let's go back to bed. Tumingin ako sa mga tauhan niya. Tumango lang sila sa akin. Nagpadala na lamang ako kay Gabriela. Gusto kong
kausapin si Gabriel pero masyado siyang abala kaya hindi ko magawa. Kinailangan kong lumabas ng bahay ngayon kahit ayoko. Kasama ko naman ang mga bodyguard ko pero hindi pa rin ako mapalagay. Mag-CCR lang ako, sabi ko. Sinamahan ako ni Angelo at Karen. Si Karen nag-CR din at si Angelo ay nagbabantay sa labas para matingnan kung sino ang mga papasok sa loob ng ladies room. Karen? Nang matapos ako hindi ko nakita si Karen kaya akala ko'y umalis siya. Nandito po ako sa isang cubicle, miss. Nakahinga ako ng maluwag. Nagugas ako ng kamay at tinignan ng sarili sa salamin. May lumabas sa isang cubicle. Akala ko pa noong una ay si Karen. Kukuha na sana ako ng tissue na may humawak sa braso ko. Napapitlag ako at agad na tinanggal ang kamay niya sa akin dahil sa takot na nararamdaman ko. Magtatawag na sana ako nang lumapit sa akin ng babae. Tinanggal niya ang suot niyang hat at mask na siya ikinagulat ko nang mamukhaan ko ito. Ayan. Nanginig ang aking labi nang makilala ko ang babae. Ilang taon ko na siyang hindi nakikita pero kilalang kilala ko pa rin talaga ito. Mama? Ilang beses akong kumurap. Akala ko'y nililin lang lamang ako ng aking mga mata. Nang muli ako magmulat ng aking mga mata, nakita ko na naroroon si Mama. Tiningnan niya ako na parabang antagal niyang nangulila sa akin. Tinangka ako nitong hawakan pero sa hindi malaman dahilan ay agad akong umatras. Matagal kong hinintay na makita siya pero bakit ngayon na nasa harapan ko ito ay hindi ko magawang makausap siya. Tumingin siya sa aking tiyan. Involuntarily, I hid my midsection using my forearms. Nakarinig kami ng ingay sa labas. Ayan, kailangan kitang makausap. May kinuha siya sa bag niya. Hindi ako maaaring magtagal dito. Magkita tayo sa lugar na iyan, ha? Sobrang hina ng boses niya. Hinawakan niya ang aking kamay at may inilagay doon na maliit na papel. Nang bumukas ang cubicle kung nasaan si Karen, pumasok si Mama sa cubicle na pinanggalingan niya kanina. Tulala pa rin ako at hindi makapagsalita. Miss, okay lang po ba kayo? Tumingin ako kay Karen. Bumalik ako sa ulirat ko at dahan-dahan na tumango sa kanya. Oo. Naglakad na kaming papaalis pero muli kong sinilayan ng cubicle kung saan nagtatago si Mama. Nang nasa loob na ako ng kotse, nakatingin ako sa aking kamay kung saan ko hawak ang piraso ng papel. Hindi ko pa nakikita kung ano laman nito. Huminga ako ng malalim at tinignan kung ano nakasulat sa loob ng papel. Halo-halo ang nararamdaman ko. Hindi ko ito maintindihan sa ngayon. Magkita tayo dito. Marami akong gustong sabihin sa iyo. Huwag mong ipagsasabi kahit na kanino. Love, Mama. May nakalagay din kung saan lugar at oras. Tinitigan ko iyon ng ilang sandali bago gustutin sa aking kamay. Ipinikit ko ang aking mga mata. Marami akong katanungan at akala ko kapag nakita ko si Mama ay magiging masaya ako. Kaya bakit hindi? Bakit parang mas nananalaytay sa akin ang galit dahil sa pag-iwan niya sa akin? Iniwan niya ako ng 4 na taon. Kahit paramdam ay wala. Hinayaan niya ako magdusa sa loob ng kulungan. Hinayaan niya akong harapin ang kaso na para ata sa kanya. Kaya ngayon napakita siya, para bang ngayon lang din nag-catch up sa akin ang lahat ng nararamdaman ko sa mga nangyari. Ganoon man, gusto ko pa rin siyang makausap pero siguro hindi muna ngayon. Masaya ako na makita ang buhay pa si Mama pero hindi ko pa ata siya gugustuhin kausapin ngayon. Gusto kong tawanan ng sarili. Noong nawawala yung tao, pilit na hinahanap. Ngayon na nagpakita na, ayoko namang makipagkita. Nakauwi kami sa bahay. Matamlay ako at tila wala sa mood. Paranoid na nga ako dahil sa nagtatangka sa buhay ko tapos ngayon ay dumagdag pa si Mama sa isipin ko. Nasa kwarto lang ako. Wala pa si Gabriel nang makauwi kami at baka nasa opisina pa iyon. Nakatitig pa rin ako sa maliit na papel na ibinigay ni Mama sa akin. Gusto niya na magkita kami sa lugar na ito mamayang gabi. Gustuhin ko man, hindi rin ako makakaalis nang hindi nagsasabi kay Gabriel. Ang problema, hindi ko talaga gustong magpakita sa kanya ngayon. Nahiga ako sa kama. Dumating si Gabriel at agad niya akong nilapitan. Are you not feeling well? Napatingin ako sa kanya. Naupo siya sa gilid ko at tinaplos ang aking pisngi at buhok. I'm okay. Napagod lang. Ngumiti ako sa kanya. May check-up nga pala ako bukas kay Dr. Colleen. Masasamahan mo ba ako? Wala namang kaso sa akin kung hindi pero mas gusto ko sana na masamahan niya ako. Importanteng araw ang check-up ko bukas. Bukas malalaman ko anong gender ng baby, hindi ba? Napakurap-kurap ako sa sinabi ni Gabriel. Naalala niya. Akala ko ay nakalimutan niya. Tumango ako sa kanya. Bumangon ako mula sa pagkakahiga at naupo sa kama. Are you busy tomorrow? I want you to come with me. It will be a very special day for us. Alam ko na pareho naming hinihintay ang malaman kung anong gender ng anak namin. I will come with you. Sabi niya.
I will reschedule all my appointments and meetings. Nagulat ako sa sinabi niya. Pero importante ang mga yun, hindi ba? Ipinatong niya ang kanyang noo sa akin noo. Mas importante kayo ni baby. Gumaan ang nararamdaman ko dahil sa sinabi niya. Nagpaalam si Gabriel sa akin na mag-short shower lang. Tumayo ako at kinusot muli ang paper. Naglakad ako papunta sa basurahan. Huminga ako ng malalim at itinapon ng papel. I'm sorry, Mama. Hindi ako makakapunta sa lugar na sinabi mo. Gusto ko malaman kung bakit siya nawala ng ganoong katagal. Gusto kong alamin ang dahilan niya. The daughter part of me is hoping that maybe she has a deep reason. But along the way, natuto na ata ako na wala si Mama. Masama ba akong anak kung medyo nasanay na akong walang ina dahil sa matagal niyang pagkawala? Maybe the hope and concern about my mother's welfare was just a part of me na umaasang buhay siya. And that's all. Hindi ibig sabihin na gusto ko talagang buuin kung anumang relasyon namin ang iniwan niya. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Iniisip ko na maaring hinintay ako ni Mama sa lugar. A part of me is regretting the decision of not showing up, but there's also consoling me na tama lang din ang naging desisyon ko lalo na sa sitwasyon na meron ako. Nagpatingin kami sa doktor kinabukasan. Kinakabahan pa ako pero excited din. Gusto ko nang malaman kung anong gender ng baby. Nakapag-isip na nga rin ako ng name. Ganoon pa man, tatanungin ko pa rin si Gabriel kung anong gusto niyang pangalan kung sakali. Sasabihin ko na ba? Tanong sa amin ni Dr. Colleen. Nanlalamig ang kamay ko dahil sa magkahalong excitement at kaba. Napahawak pa ako sa kamay ni Gabriel. Yes, please. Hindi ko kakayanin ang matinding nararamdaman kung patatagalin niya pa. Before that, I want you to know that the baby is healthy. Malawak siyang umiti sa amin. And you're having a baby girl. Napatakip ako sa aking bibig nang marinig ko ang sinabi ni Dr. Colleen. Hindi ko mapigilan ang pagiging emosyonal. Napayakap ako kay Gabriela matapos kong marinig na babae ang aming anak. Hey baby girl. Para bang hindi pa yun nagsisink in kay Gabriel. A baby girl? Napatayo siya. Nung una ay akala ko hindi siya masaya sa narinig. Alam ko kung gaano niya kagusto na magkaroon ng lalaking anak para maging tagapagmana. Laking gulat ko nang buhatin ako ni Gabriel at iikot sa ere. We're going to have our princess! Doon ko napagtanto na sobrang saya niya. Nang ibaba niya ako sa sahig, inalikan niya ang labi ko at niyakap ako ng mahigpit. Lumuhod siya sa harapan ko at tinimas ang tiyan ko. I can't wait to see you, my princess! Lalong bumuhos ang luha ko. I just know Gabriel will be a great dad. I am excited to meet our daughter too. Maagang umalis si Gabriel ngayon. Marami siyang meeting at baka gabihin na sa pag-uwi. Kahit papaano ay magaan ang nararamdaman ko ngayong araw. Isang factor na rin siguro dito ay dahil sa balitang babae ang anak ko. Naalala ko bigla ang kontrata namin ni Gabriel. Effective pa rin kaya iyon? Hindi pa ulit kami nag-uusap tungkol doon. Nawawala kasi ito sa isipan ko kaya hindi ko rin magawang matanong kay Gabriel sa tuwing naririto siya. Nakaupo ako sa may backyard. Nakapagpasa na ako ng mga modules ko para sa online classes ko. Kapag mas umayos na ang pakiramdam ko at kaya ko na, papasok na ako sa university. Siguro naman hindi na mauulit ang nangyari noon. May trauma pa rin ako. May pagkakataon na napapanaginipan ko pa rin ang mga hindi magagandang kaganapan na nangyari pero simula nang malaman ko ang gender ng anak ko, nabawasan iyon. Naalala ko na nagawa namin mapag-usapan ni Gabriel ang tungkol sa pangalan ng magiging anak namin. What do you prefer? Tanong niya na itanong ko sa kanya kung may naisip siyang pangalan ng anak. May naisip ako pero gusto ko ring marinig kung anong gusto mo. Papauwi na kami mula sa ubi ko. Pareho kaming masaya sa balita. Actually, hindi ko nga inaasahan na ganito kasaya si Gabriel kahit na babae ang magiging anak. Micaela. Pero ang spelling ay Micaela. It's a girl version of the name, Michael. Ayoko na sanang bagitin pa ang pangalan ng kanyang ama pero yun talaga ang pangalan na naisip ko. Ayoko rin sanang ilapit ang pangalan ng anak ko sa kanyang ama pero doon talaga napupunta ang lahat ng naiisip ko. Tumango si Gabriel. That's a great name. Napangiti ako dahil kahit tipid ang sinabi niya halata naman na totoong nagustuhan niya ang pangalan. Anong naisip mo? Pagsamahin natin? Na-excite ako. Hindi ko akalain na magkakaroon kami ng ganitong pag-uusap ni Gabriel. Ikiniling niya ang kanyang ulo. Ang kanyang atensyon ay nasa kalsada pa rin pero alam ko na nag-iisip siya. Amy, sabi niya, natigilan ako sa narinig ko. Akala ko pa noong una ay pangalan ko ang sinabi niya pero hindi pala. Micaela, Amy, what do you think of the name?
Hindi ko pa rin magawang makapagsalita. Hindi ko pa nababawi ang sarili sa matinding pagkagulat. Bakit, Amy? Wala ako sa aking sarili nang itanong ko iyon. Sounds like Ayan. Lalo akong natigilan sa sinabi niya. Hindi ko iyon inaasahan mula kay Gabriel. Hindi mawala ang ngiti sa aking labi sa tuwing naalala kong pag-uusap namin na iyon. Kung alam lang ni Gabriel kung gaano ako kasaya ng mga oras na iyon. Micaela, Amy, Lord Isabel. Hinimas ko ang aking tiyan. We can't wait to see her. May ilang buwan pa pero gusto ko ng mga anak ngayon para lang mahawakan ko na siya. Habang abala ako sa pag-alala ng mga nangyari noong nakaraan, napansin ko ang ilang tao na nasa hardin. Looks like they are mowing the grasses. Ayun ko lang nakita na may ganito pala dito. Akala ko dati ay kami lang talaga ang tao at walang ibang pinapapasok. Madalas ay nasasaktuhan na wala lang tayo sa bahay. Kasama ko si Marvin. Okay na siya at nakarecover na din siya sa injury niya. Hey, see. Huwag ka mag-alala. Dumaan naman sila sa matinding security check. Harmless sila. Isa pa, matagal na silang kinukuha ni Sir Gabriel. Kaya sure na walang magtatangka sa buhay mo. Gumaan kahit papaano ang nararamdaman ko dahil sa sinabi ni Marvin. Noong una ay pinapanood ko lamang ang mga nag-aayos ng hardin. Maya-maya pa ay hinila na ako ng antok. Papikit pa lamang ang aking mga mata nang may maramdaman ako nakatingin sa akin. Agad kong iminulat ang mga mata at tiningnan ang paligid kung may tumitingin ba sa akin pero wala naman. Si Marvin ay nananatili sa tabi ko pero hindi naman siya nakatingin sa direksyon ko. Napaparanoid naman ata ako. Naisipan ko na magpunta na lamang sa loob ng bahay. Nasulyapan ko sina Nazarus at Xavier na naglalaro ng chess. Sina Karen at Angelo naman ay day off ngayon. Sa kusina ako dumiretso. Si Cristel ay nag-aayos ng mga gamit sa kwarto ko at si Manang Dottie ay nasa kabilang bahay. Kumuha ako ng tubig at nagsalin sa aking baso. Nang makarinig ako ng pagbukas ng pinto ng kusina na nagkokonekta sa backyard. Akala ko noong una ay si Marvin iyon kaya hindi ko pinansin. Nang ilalagay ko na sa sink ang aking baso, may humawak sa akin. Ayan. Napatalon ako sa gulat. Sobrang bilis ng kabog ng aking puso. Mama? Nalalaki ang aking mga mata nang mapagtanto ko kung sinong humawak sa akin. Anong ginagawa mo rito? Paano siya nakapasok? Pinagmasdan kong mabuti ang suot niyang damit at doon napagtanto nakasama siya sa mga nag-garden. Kailangan kitang makausap. Hindi ka sumipot noong nakaraan. Binawi ko ang braso ko mula sa pagkakahawak niya. Wala na tayong dapat na pag-usapan, Ma. Malinaw na sa akin na iniwan mo ko. Tinalikuran ko siya at kinalma ang sarili. Ang dami kong tanong sa kanya noon pero ngayon ay hindi ko alam kung bakit nagbago ang nararamdaman ko. Kailangan mo itong malaman, Ayan. Umalis na tayo rito. Sumama ka sa akin. Gusto kong matawa sa sinabi niya. Hinarap ko si Mama. Sumama sa'yo, Ma? Matapos mo akong iwanan ng 4 na taon? Sa tingin mo, mabilis gawin ang gusto mo? You left me! Medyo napalakas ang boses ko. Mabuti na lang hindi pa rin ganoong kalakasan para marinig ng iba. Hindi kita gustong iwanan. Makinig ka sa akin, Ayan. Nanganganib ang buhay mo. Sumama ka na sa akin. Umiling ako. Hindi ako sasama, Mama. Masaya na akong makasama si Gabriel. Hindi mo kilala ang lalaking iyon. Tumingin sa paligid si Mama nang mapataas ang kanyang boses. Please, Ayan, makinig ka sa akin. Tinalikuran ko ulit si Mama. Tinangka kong umalis na pero muli siyang nagsalita. What if I tell you na mas nanganganib ang buhay mo sa piling ng Lord Isabel na iyon, Ayan? Kumunot ang noo ko. Napalingon ako kay Mama dahil sa sinabi niya. Kilala mo si Gabriel? Umiling si Mama. Huminga siya ng malalim. Not him. But his father. Michael Lord Isabel was the reason I hid for the past years. Lumapit si Mama sa akin at tinawakan niya ang braso. He wants me dead, Ayan. And he will kill you too. Nalaki ang aking mga mata sa gulat dahil sa sinabi niya. Anong ibig mo sabihin? Naguguluhan ako sa mga sinabi ni Mama sa akin. Anong kinalaman ni Michael Lord Isabel sa kaguluhan sa buhay namin noon? He set me up. Sabi ni Mama. I was contacted by your father. Sinabi niya na magkita kaming dalawa. Pumunta ako sa lugar na sinabi niya pero nung makarating ako roon, hindi ko agad siya nakita. Naisip ko na maglibot-libot sa lugar. Natatakot ako dahil mukhang abandonado na iyon hanggang sa makita ko ang 2 bangkay ng tao. Naluha si Mama habang nagkukwento. Magkasalubong pa rin ang aking kilay dahil sa sinabi niya. Nakita ko ang katawan ng ama mo at ng isang babae. Wala ng buhay.
Inalam ko kung may sasalba pa pero hindi na. Hindi na sila humihinga. May nakapa ako sa gilid ng katawan ng iyong ama, tinawakan ko iyon. Doon ko napagtanto na malang ginawa ko. Baril iyon at malakas ang pakiramdam ko ninyo nang ginamit sa pagpatay sa 2 tao. Sa takot ko, tumakbo ako papauwi. Alam ko na ako ang madidiin sa nangyari kahit wala akong kinalaman. Kung naguguluhan na ako kanina ay mas lalo na ngayon. Anong ibig mong sabihin, Ma? Si Papa? Hindi ba't matagal na siyang patay? Bata pa lang ako, sinabi mo na sa akin na patay na siya. Umaakyat na naman ang emosyon ko sa utak ko at alam ko na kailangan kong pakalmahin ang sarili kahit hindi ko alam kung paano rin iyon gagawin. Hindi nagsalita si Mama. Nakatingin lang siya sa akin habang umiiyak. Buhay si Papa? Buhay siya at itinanim mo sa isipan ko na matay na siya. Bakit? Napasuklay ako sa aking buhok. Noong una akala ko ang kailangan lamang namin pag-usapan kung bakit niya ako iniwan ng matagal. Pero mukhang mas malawak pa pala ang sakop ng pagkawala ni Mama noon. I'm sorry, anak. Hindi ko gustong magsinungaling sa'yo. Hinawakan niya ulit ako. Kailangan na natin umalis dito. Hindi ka ligtas at sana ko ligtas, Ma. Hinawi ko ang kamay niya dahil sa matinding galit na nararamdaman sa lahat ng pagsisinungaling na ginawa niya. Kasama ka. Iniwan mo ako ng 4 na taon. Hinayaan mo akong makulong ng matagal na panahon. Noong mga panahon na kailangan kita, nasan ka? Pinabayaan mo akong mag-isa, Ma. And now you're telling me na delikado ako sa tabi ni Gabriel. Ganoong si Gabriel ang nag-alaga sa akin. Si Gabriel ang maraming nagawa para sa akin. Kahit na magparamdam ka sa akin sa loob ng 4 na taon, hindi mo nagawa. Bakit ako magtitugala sa iyo na magiging ligtas ako? Humihikbi si Mama at alam ko na kahit gusto niya magsalita, hindi niya mabuo ang mga salita. Ngayon, malalaman ko na hindi naman talaga namatay si Papa sa isang aksidente. Bakit ka nagsinungaling? Bakit may pinagkait sa akin na makasama at makita siya? You lied to me once. Paano kita pagkakatiwalaan ngayon? Hindi ko na rin napigilan ang aking sarili at dahan-dahan ng tumulong aking luha. Ano ang totoo at hindi sa mga sinabi mo, Ma? Ikaw ba talaga ang nanay ko? Kasi parang hindi. Napatingin si Mama sa akin dahil doon at alam ko na nasaktan ko siya sa sinabi ko. Makinig ka muna sa akin, anak. Nasaan ka? Nung nagdudusa ako sa kulungan, Ma. Bakit mo ako pinabayaan ng ganon? Hindi kita pinabayaan. Tumulong ako para mapawalang sala ka. Hindi lang ako nagpakita, but I help you. Gusto ko man na magpakita sa iyo pero alam ko na mas ilalagay ko lang sa panganib ang buhay mo. Marami pa akong kailangang gawin para malinis ang pangalan ko. Hindi ko akalain na... Ipinikit niya ang mga mata niya. Na ikaw ang dadamputin ng mga pulis nang hindi nila ako mahuli. Natigilan ako roon at tinitigan si Mama. What do you mean? Nakikipag-usap ako kina Calvin. Suminghap siya. Pero sinabi ko sa kanila na huwag nilang sasabihin na nakakausap nila ako. Tumulong ako sa iyo sa pamamagitan ni Calvin. Gusto man kitang lapitan noon, alam ko na hindi pwede. Ayokong mas madamay ka pa sa sitwasyon na meron ako. Alam ni Calvin. Naalala ko kung ilang beses ako nagtanong kay Calvin kung nakita nila si Mama o may balita pero sinabi nila na wala. Nakiusap ako na huwag sasabihin sa'yo. Alam ko na hahanapin mo ko. Nanganganib ang buhay ko at kapag sumama ka sa akin, manganganib din ang buhay mo. Mas pinili ko na mapaiwalay sa'yo dahil mas magiging ligtas ka. Hindi ko lang akalain na mas mapapalapit ka sa mga Lord Isabel. Alam ko na hindi pa buo ang kwento ni Mama at hindi nawawala ang galit na nararamdaman ko sa kanya pero dahil sa mga sinabi niya, tila ba nagkaroon ako ng rason para gustuhin na kausapin siya. Mag-usap tayo sa ibang lugar at pagkakataon, Ma. Huwag dito. Panimula ako. Pero gusto ko lang malaman kung bakit ka nagsinungaling tungkol kay Papa. Kahit papaano ay mas mahinahon na ako kahit na nagwawala pa rin ang emosyon ko. Matagal bago nagsalita si Mama. Halata sa kanya ang pagdadalawang isip.
dahil nangaluwa siya. Nalaki ang aking mga mata sa sinabi niya. Anong sinabi mo? Nangaliwa si Papa? Sinong babae? Kilala mo? Gulantang pa ako pero wala akong sinayang na oras sa pagtatanong. Tinitigan ako ni Mama at ipinikit ang mga mata. Alam ko na ayaw niya ipaalam sa akin pero kailangan. Muli siyang humugot ng malalim na paghinga bago muling magsalita. Si Anya, Lord Isabel. Sagot niya sa akin. Ang ina ng lalaking kinakasama mo ngayon na naging babae ng iyong ama. Mas lalo nalaki ang aking mga mata at napatakip ako sa aking bibig sa sobrang gulat. What? Nakatulala ako habang nakaupo sa living room. Natapos kaagad ang pag-uusap namin ni Mama na hindi nabibigyang linaw ang lahat dahil hinahanap na ako ni Marvin. Nagpanggap si Mama na nanghihingi ng tubig na siya naman binigyan ko upang hindi makalata si Marvin na magkakilala kami. Hindi ko maintindihan kung bakit ko iyon ginawa. Ayoko nang naglilihim kay Gabriel pero sa tingin ko, itong bagay na ito ay kailangan ko munang sarilihin. Hindi ko pwedeng sabihin kay Gabriel ang lahat, ganoong hindi ko pa alam ang buong detalye. Isa pa, may alam ba siya tungkol dito? Napahawa ako sa sentido ko nang maramdaman ko ang pananakit ng ulo ko. Ayoko sanang ma-stress at mag-isip ng kung ano-ano pero dahil sa mga nalaman ay hindi ko mapigilan ang aking sarili. Alam kaya ni Gabriel na nagkaroon ng relasyon ang mom niya at ang papa ko? Yun kaya ang dahilan bakit nung unay ayaw niyang pumasok sa relasyon? Napalagok ako. Paano nga kung alam niya? Paano kung ang dahilan ng pagtatagpo ng landas namin ay dahil may alam siya? Agad kong iniling ang ulo ko dahil sa iniisip. Hindi niya iyon gagawin sa akin. I'm sure walang alam si Gabriel. Pilit ko sinasabi ang mga katagang iyon sa aking sarili kahit na bumibigat ang aking pakiramdam. Okay ka lang, miss? Napatingin ako kay Xavier nang kausapin niya ako. Naglalaro pa rin sila ng chess at si Nazarus at Marvin na ang magkalaban. Oo naman. Sagot ko. Tumango siya sa akin. Sino yung kausap mo kanina? Parang nawalan ako ng dugo sa tanong niya. Ha? Ikiniling niya ang ulo niya. May kausap ka kanina, hindi ba? Nagbubulungan kayong dalawa. Alam ko na sobrang putla na ng mukha ko ngayon dahil doon. Nahuli niya kami? Narinig ko ang boses mo kanina. I was worried, kaya hinanap kita. I saw you with one of the gardeners. Nag-aaway ba kayo? Ikinuyong ko ang aking kamay. Hindi niya dapat na mahalata na may tinatago ako. Ah, yun ba? Pinagalitan ko kasi yung babae. Basta kasi pumasok ng kusina. Sabi ko kung may kailangan, magsabi nilang sa ibang tauhan ng bahay at huwag basta-bastang pumapasok. Kailangan kong bilisan ang pag-iisip ng dahilan at dahil ito ang una kong naisip, wala na akong nagawa kung hindi ang sabihin iyon. I see. Hindi ko alam kung nakumbinsi ko ba siya. Maaaring hindi. Alam ko na ang mga kagaya nila ay alerto at mabilis makiramdam. Baka alam niya na nagsisinungaling ako. Wala na naman ang sinabi si Xavier tungkol sa nakita niya sa kusina. Umaasa na lang ako na wala siyang sasabihin kay Gabriel. How was your day? Alikaga ako sa buong maghapon. Kahit noong hindi na naman kami nagpapansin na ni Mama, wala pa rin ako sa sarili. Nagkasundo kami na magkikita ulit. Susubukan ko na makaalis at makipagkita sa kanya na walang kasamang bodyguards. Hindi ko pa lamang alam kung paano sa ngayon. Huh? Nagtaas ako ng tingin kay Gabriel. Kakauwi niya lamang at nagtatanggal siya ng kanyang natay. Naririto kaming dalawa sa kwarto. Narinig ko na may sinabi siya but for some reason hindi ko maintindihan iyon. Ikiniling ni Gabriel ang ulo niya. Are you okay, Ayan? You look pale. Hinawakan niya ang pisngi ko. Doon ko napagtanto na wala nga ako sa sarili. Okay lang ako. Siguro'y pagod lang. Huminga ng malalim si Gabriel. Magiging busy ako sa mga susunod na araw. May out of town ako pero susubukan ko na makauwi ka agad kinabukasan. Sunod-sunod din ang meeting ko kaya baka madalas akong gabihin. Nagubad si Gabriel ng kanyang damit. Pumasok siya sa loob ng walk-in closet at paglabas ay nakabihis na. Ayokong iwanan ka pero sa tingin ko ay mas maganda kung mananatili ka dito sa bahay. Agad na may pumasok sa isipan ko. Pwede ba akong magstay kasama si Rhea? Ikinagulat ni Gabriel iyong sinabi ko. Kinakabahan din ako. Alam ko na nanganganib ang buhay ko ngayon pero papatayin din ako ng mga pumapasok sa isipan ko kung hindi ako mabibigyan ng kasagutan. Mali di na gagamitin ko ang kaibigan ko. Tatawagan ko na lang siya mamaya. Tumaas ang kilay ni Gabriel.
Inaasahan ko na baka hindi siya pumayag dahil sa sitwasyon na meron ako. Alam ko na mapanganib pero isa sa mga advice na ibinigay ng shrink ko na makipag-usap sa mga kaibigan. Siguro, kaya din ako ganito dahil sobrang dalang kong lumabas ng bahay at makapagkita sa mga kaibigan ko. Wala naman siguro mangyayari kung mananatili ako kay Rhea. Hindi naman siguro magsususpend siya mga kalaban. Gusto kong humingi ng sorry kay Gabriel dahil sa pagsisinungaling ko. I don't have a problem with that. Sabi niya. Nanlaki ang aking mga mata. Talaga? Akala ko'y kakailanganin ko pasuyuin si Gabriel para lamang payagan ako. Sure, I'll give Elias a head up. Aalis na sana si Gabriel para may tawagan sa cellphone niya na magtanong ako. Bakit? Bakit sa Elias sa kakausapin mo? Dilingon ako ni Gabriel, nakataas pa rin ang kanyang kilay. Why not? Isa staying with him. Gulong-gulo ako. Hindi ko maintindihan. Bakit sila magkasama? Kulang na lang ay isuka ni Rhea sa Elias, hindi ba? Bakit? Ngumisi si Gabriel. Alright, she didn't know. Huminga ng malalim si Gabriel. They got married at natural lang sa mag-asawa na magkasama sa bahay, hindi ba? I'll call Elias for you. Anong kasal? Sinong kasal? Si Rhea at Elias ay kasal? Bakit hindi ko alam ang tungkol doon? Bakit hindi niya sinabi sa akin?